Si Celine magpantay ay isang simpleng katulong na may pusong ginto. Sa likod ng kanyang pagiging masiyahin ay ang bigat ng obligasyon sa pamilya. Isang gabi, sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang estranghero ang bumagsak sa kanyang harapan. Hindi niya alam, ang lalaking tinulungan niya sa kalsada na inakala niyang ordinaryong bakasyonista lang ay si Trace Monteverde, ang mailap at gwapong tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa lungsod. Nagkahiwalay sila nang hindi man lang nalaman ni Trace ang pangalan ng kanyang tagapagligtas. Ngunit ang tadhana ay may sariling laro. Paano kung magtagpo silang muli sa loob ng mansyon ng mga Monteverde kung saan si Celine ay isang utusan at si Trace ang makapangyarihang amo? Kaya bang buwagin ng pag-ibig ang pader sa pagitan ng pilak na kutsara at basahan? Habol hininga si Celine habang bitbit ang mga pinamalengke. Malapit na ang curfew na itinakda ng kanyang tiyadeli, ang may-ari ng ahensyang pinaglilingkuran niya. Ngunit sa isang madilim na bahagi ng kalsada, nakita niya ang isang lalaking nakasandal sa poste, namumutla at hawak ang kanyang dibdib. "Kuya, okay ka lang?" tanong ni Celine. Hindi sumagot ang lalaki at tuluyang nawalan ng malay. Sa takot ni Celine, dinala niya ito sa pinakamalapit na pampublikong ospital gamit ang huling pera sa kanyang pitaka. Nang magising ang lalaki, nagpakilala itong galing sa Antipolo at dadalaw lang sa lolo. "Salamat sa tulong mo, miss," anito na may tipid na ngiti. Ngunit bago pa masabi ni Celine ang pangalan niya, tumunog ang cellphone niya. Ang kanyang tiyadeli, galit na galit. "Kailangan ko nang umalis," sigaw ni Celine at mabilis na tumakbo palabas, naiwang tulala ang gwapong estranghero. Maaga pa lang ay gising na si Celine. Hindi siya pinatulog ng kaba matapos siyang tawagan ni Tiyadeli para sa isang special assignment. Hindi lang ito basta paglilinis ng bahay. Sa Monteverde Estate siya ipapadala, ang tahanan ng pamilyang nagmamay-ari ng halos kalahati ng mga gusali sa lungsod. "Celine, ayusin mo ang kilos mo roon," paalala ni Tiyadeli habang kinakabit ang name tag sa uniforme ni Celine. Ang matandang Don Saturnino ay kilalang mainit ang ulo. Huwag kang titingin ng diretso sa mata at higit sa lahat, huwag kang pakikialam sa mga gamit na hindi mo naman dapat hawakan. "Opo, tiya. Basta po ba ay pandagdag ito sa pampaopera ni nanay, kakayanin ko po," sagot ni Celine. Pilit na itinatago ang kaba. Pagdating sa mansyon, halos malula si Celine sa taas ng gate at sa lawak ng garden. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng punong katulong na si Aling Rosa. Binigyan siya ng face mask at puting apron. "Dito ka sa second floor, sa tapat ng library. Siguraduhin mong walang alikabok ang mga libro bago mag-alas 10, utos ni Aling Rosa. Habang maingat na nagpupunas si Celine, nakarinig siya ng mga yabag ng sapatos. Mabilis siyang yumuko at nagkunwaring abala sa paglilinis. Ngunit isang boses ang narinig niya mula sa loob ng library. Isang boses na tila musika sa kanyang pandinig, pamilyar at malalim. "I told you, grandfather, I'm fine now. Hindi niyo na kailangang kumuha ng pribadong nurse. Someone helped me last week sa Antipolo. Isang anghel na hindi ko man lang nalaman ang pangalan." Wika ng boses. Nanigas si Celine. Antipolo? Anghel? Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin sa bahagyang nakabukas na pinto. Doon, nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng mamahaling navy blue silk robe. Maayos na ang buhok nito, ahit na ang balbas, at bakas ang awtoridad sa bawat galaw. Siya ang lalaki sa ospital. Siya ang lalaking inakala ni Celine Ubaumin na ordinaryong turista lang. Siya si Trace Monteverde, ang kaisa-isang tagapagmana ng korona ng mga Monteverde. Isang anghel. Baka naman isang oportunista na nagnakaw ng relo mo habang tulog ka. Bulyaw ng isang matandang boses, si Don Saturnino. "No, Lolo. She stayed. She paid for the hospital bill
using her last money. Nakita ko sa resibo na naiwan niya. Depensa ni Trace. Biglang lumabas si Trace mula sa library. Muntik na siyang mabangga ni Celine. Mabilis na nagbaba ng tingin ng dalaga at hinigpitan ng kapit sa kanyang basahan. Ang kanyang puso ay parang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. "Sino ka?" tanong ni Trace. Huminto ito sa harap ni Celine. Naramdaman ni Celine ang bango ng mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng kanyang detergent. "Bago po, sir. Utusan po ni Aling Rosa." Mahinang tugon ni Celine. Hindi inaalis ang face mask. Pinakatitigan ni Trace ang mga mata ni Celine. May kung anong kislap ang dumaan sa mga mata ng bilyonaryo. "Your eyes, they look familiar." "Marami pong magkakamukha sa mundo, sir. Pasensya na po. Kailangan ko na pong tapusin ang utos ni Aling Rosa." Mabilis na sabi ni Celine bago nagmamadaling lumayo. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Celine ang titig ni Trace sa kanyang likuran. Alam niyang nagsisimula pa lang ang gulo. Paano siya makakapagtrabaho ng maayos kung ang taong pinagsisilbihan niya ay ang taong hindi niya makalimutan? At paano kung malaman ni Trace na ang anghel na hinahanap nito ay ang katulong na naglilinis ng kanyang sahig? 1 linggo na ang lumipas mula nang magsimula si Celine sa mansyon. Pinipilit niyang maging invisible. Tuwing maririnig niya ang mga yabag ni Trace, mabilis siyang lumilipat sa ibang kwarto o kaya ay yumuyuko ng husto para hindi makita ang kanyang mukha. Ngunit si Trace ay hindi tumitigil sa paghahanap sa kanyang anghel. "Aling Rosa," tawag ni Trace sa punong katulong habang nag-aalmusal sa garden. "Naitanong niyo na ba sa ahensya kung may nakapunta ritong babaeng galing sa ospital nung nakaraang linggo? O baka may nakita kayong panyo na may burdang bulaklak?" Narinig iyon ni Celine habang nagdidilig ng mga halaman sa malapit. Halos mabitawan niya ang hose. "Ang panyo ko." Naalala niya. Naiwan niya iyon sa bedside table ng ospital nang magmadali siyang umalis dahil sa tawag ni Chadeli. Ang panyong yun ay lumana. Regalo pa ng kanyang yumaong ama at may borda ng maliit na rosas sa kanto. "Wala naman po, Sir Trace." "Bakit po? Napaka-importante ba ng panyong yon?" tanong ni Aling Rosa. "Importante yon, Aling Rosa. Iyon lang ang tanging clue ko sa babaeng nagligtas sa akin." Seryosong sagot ni Trace. Inilabas niya ang panyo mula sa kanyang bulsa. "I've been carrying this since I got discharged. I want to thank her. I want to reward her." Napalunok si Celine. Nakita niya ang panyo sa kamay ni Trace. Gusto niyang bawiin iyon, pero alam niyang kapag ginawa niya iyon, tapos na ang kanyang pagtatago. Nang hapon ding iyon, inutusan si Celine na maglinis sa kwarto ni Trace. Ito ang unang pagkakataon na makakapasok siya sa teritoryo ng binata. Habang nag-aayos ng higaan, nakita niya ang panyo na nakapatong sa ibabaw ng nightstand. Hindi siya nakatiis. Dinampot niya ang panyo at naluha nang makita ang pamilyar na borda. "Papa," bulong niya, "bakit mo hawak ang panyong yan?" Halos tumalon ang puso ni Celine sa gulat. Nakatayo si Trace sa pinto, nakapamulsa at matalim ang tingin sa kanya. Hindi pa nakapagsuot ng face mask si Celine dahil akala niya ay nasa opisina ang binata. "I'm sorry, sir. Akala ko po ay dumilang na kailangang labhan." Kabadong palusot ni Celine habang mabilis na ibinabalik ang panyo. Lumapit si Trace. Sobrang lapit na nararamdaman na ni Celine ang hininga nito. Pinakatitigan ni Trace ang mukha ni Celine. Ang mga matang puno ng kaba, ang mapupulang labi, at ang nunal sa may bandang tenga. "You," sabi ni Trace, ang boses ay mababa at puno ng pagduda. "Ikaw yung katulong na laging umiiwas sa akin. And now, you're crying over this handkerchief. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kilala mo ba ang may-ari nito?" "Hindi po, sir. Nagulat lang po ako kasi kamukha ng panyo ng lola ko." Pagsisinungaling ni Celine, bagaman nanginginig ang kanyang boses.
Don't lie to me. Seryosong sabi ni Trace. Kinuha niya ang kamay ni Celine. The girl in the hospital had the same scent. Amoy vanilla at sabong panlaba. Just like you. Sasagot na sana si Celine nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Don Saturnino. Trace! What are you doing with the maid? May bisita ka sa ibaba, ang anak ng governor. Mabilis na binawi ni Celine ang kanyang kamay at yumuko. Pasensya na po, Don Saturnino. Lalabas na po ako. Kumaripas ng takbo si Celine palabas ng kwarto, habang si Trace ay naiwang tulala, hawak ang panyo. Alam ni Trace na may tinatago ang dalaga. At alam ni Celine na bawat segundo niya sa mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Sa kabilang banda, si Don Saturnino ay nagsisimula na ring magduda. Hindi niya hahayaang ang kanyang kaisa-isang apo ay mahulog sa isang hamak na utusan, lalo na't may itinatago siyang madilim na lihim tungkol sa pamilya ni Celine. Ang buong mansyon ng mga Monteverde ay nababalot ng kuryente at kaba. Ngayong gabi, gaganapin ang taunang charity gala na inorganisa ni Don Saturnino. Ang mga bisita ay ang mga pinakamakapangyarihang tao sa lungsod, mga politiko, negosyante at ang pamilya ng governor. Celine, bilisan mo! Ilabas mo na ang mga huling tray ng champagne! Sigaw ni Aling Rosa. At siguraduhin mong hindi ka makakabunggo ng kahit sino. Ang mga suot nila ay mas mahal pa sa sahod mo sa loob ng 10 taon. Opo, Aling Rosa, sagot ni Celine. Pagod na siya, pero kailangan niyang magtiis. Nakasuot siya ng formal na uniforme, itim na dress, puting apron, at ang pamilyar na face mask. Ngunit sa ilalim ng maskara, ang kanyang puso ay nananatiling balisa. Sa gitna ng malaking ballroom, nakita ni Celine si Trace. Napakagwapo nito sa kanyang charcoal gray tuxedo. Napapaligiran siya ng mga kababaihang tila mga bulaklak na nag-aagawan sa atensyon ng isang bubuyog. Isa na roon si Isabel, ang anak ng governor, na tila linta kung kumapit sa braso ni Trace. Trace, darling, you're so distracted tonight, reklamo ni Isabel. Sino ba ang hinahanap mo? Hindi sumagot si Trace. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga pintuan. Tila may hinihintay na hindi dumarating. Sa totoo lang, simula nang makita niya ang panyo sa kamay ni Celine sa kwarto niya, hindi na siya napatid sa pag-iisip sa dalaga. Habang naglalakad si Celine, bitbit ang mabigat na tray, biglang namatay ang mga ilaw. Isang technical glitch sa generator ang naganap at ang buong ballroom ay nabalot ng kadiliman. Nagkagulo ang mga bisita. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Celine na may bumangga sa kanya. Nawalan siya ng balanse at muntik nang mabitawan ng tray nang may isang pares ng malakas na braso ang sumalo sa kanyang baywang. Amoy, sandalwood at mint ang amoy ni Trace. Steady, I've got you, bulong ng isang malalim na boses sa kanyang tenga. Hindi makagalaw si Celine. Ang init ng katawan ni Trace ay tila dumadaloy sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang ingay ng paligid. Ang nararamdaman lang niya ay ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki at ang sarili niyang puso na tila sumasabay sa kumpas nito. Bakit ka nanginginig? Tanong ni Trace. Ang boses ay puno ng pag-aalala na hindi niya ipinakita sa iba. Sino ka ba talaga? Bakit sa tuwing malapit ako sa iyo, bumabalik ako sa gabing iyon sa Antipolo? Hindi nakasagot si Celine. Natatakot siyang kapag nagsalita siya, mabubuko ang lahat. Dahan-dahang itinaas ni Trace ang kanyang kamay. Akmang tatanggalin ang maskara ni Celine sa gitna ng dilim nang biglang bumukas ang mga ilaw. Mabilis na kumalas si Celine at yumuko ng husto. Pasensya na po, sir. Maraming salamat po sa pagsalo. Wait! Tawag ni Trace, pero mabilis na nakahalo si Celine sa mga katrabaho niya. Nakita ni Don Saturnino ang eksenang yon mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit. Trace, ano ang ginagawa mo sa utusan na yan?
She almost fell, Lolo. I just helped her. Matigas na sagot ni Trace. Keep your distance, Trace. Alam mo ang plano natin kay Isabel. Banta ng matanda. Ngunit hindi nakikinig si Trace. Sa sahig, nakita niya ang isang maliit na bagay na nahulog ni Celine sa gitna ng pagkataranta. Isang luma at kupas na litrato ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Trace nang makilala ang nasa larawan. This man, bulong ni Trace, this is my father's old partner. Ang lalaking sabi ni Lolo ay nagnakaw sa kumpanya bago siya namatay. Isang malaking palaisipan ang nabuo sa isip ni Trace. Bakit nasa isang hamak na katulong ang litrato ng lalaking itinuturing na kaaway ng kanyang pamilya? Sa gabing iyon, hindi lang pag-ibig ang nagsimulang mag-alab, kundi pati na rin ang paghahanap sa katotohanan na matagal nang ibinaon ni Don Saturnino. Hindi mapakali si Trace sa loob ng kanyang silid. Hawak niya ang kupas na litratong nahulog ni Celine sa ballroom. Paulit-ulit niyang tinitignan ang mukha ng lalaking nasa larawan, si Eduardo Magpantay. Ayon sa kwento ni Don Saturnino, si Eduardo ang traidor na nagnakaw ng milyon-milyong pondo mula sa Monteverde Holdings bago ito misteryosong namatay sa isang aksidente. Bakit nasa kanya ito? Bulong ni Trace sa sarili. Anong kinalaman ng isang hamak na katulong sa taong sumira sa reputasyon ng lolo ko? Kinabukasan, sa halip na pumasok sa opisina, nagtungo si Trace sa archive room ng mansyon. Hinalughog niya ang mga lumang file ng kumpanya mula sa 20 taon na ang nakalipas. Doon, nakikita niya ang isang dokumento na hindi tugma sa kwento ng kanyang lolo. Ang pirma ni Eduardo ay tila peke sa ilang mga transfer of shares. Habang abala si Trace, pumasok si Celine para maghatid ng merienda. Halos mabitawan niya ang baso nang makitang hawak ni Trace ang kanyang litrato. Sir, akin po yan. Panginginig na sabi ni Celine. Humarap si Trace, seryoso ang mga mata. Sino ang lalaking ito sa'yo, Celine? Huwag kang magsisinungaling sa akin. Alam ko kung sino siya. Napayo ko si Celine, ang mga luha ay unti-unting pumapatak. Tatay ko po siya, sir. Si Eduardo, Magpantay ang tatay ko. Napatayo si Trace sa gulat. Kung siya ang tatay mo, bakit ka nagtatrabaho rito bilang katulong? Bakit ka nagtatago? Dahil wala kaming pagnanakaw na ginawa. Biglang sumabog ang emosyon ni Celine. Ang tatay ko ang biktima, sir. Pinagtulungan siya ng mga tao sa paligid niya hanggang sa mamatay siyang may masamang pangalan. Wala kaming pera, walang hustisya. Pumasok ako rito para makahanap ng paraan na linisin ang pangalan niya. Pero nang makita kita sa ospital, hindi ko alam na ikaw pala ang apo ng taong pumatay sa dangal ng pamilya ko. Natahimik ang buong silid. Ramdam ni Trace ang sakit sa bawat salita ni Celine. Ang anghel na nagligtas sa kanya ay ang anak ng taong itinuro sa kanyang kaaway. Celine, kailangan nating malaman ang totoo. Sabi ni Trace, lumapit siya at hinawakan ang kamay ng dalaga. Kung totoo ang sinasabi mo, ako mismo ang tutulong sa'yo. Ngunit hindi nila alam, sa labas ng pinto ay nakikinig si Don Saturnino. Madilim ang mukha ng matanda. Hindi niya hahayaang mabuksan ang mga sugat ng nakaraan. Guard! Sigaw ni Don Saturnino habang pabalibag na binuksan ang pinto. Ilabas ang babaeng yan. Ngayon din, paalisin siya sa mansyong ito. Trace, balak kanyang lasunin ng mga kasinungalingan niya. Nagkagulo sa hallway. Pilit na hinahilan ng mga security guard si Celine habang si Trace ay pilit na humaharang. Lolo, stop! Let her speak! Sigaw ni Trace. No, she is a Magpantay. Ang dugo nila ay dugo ng mga magnanakaw. Bulyaw ng matanda. Sa huli wala ring nagawa si Trace nang kaladkarin si Celine palabas ng gate. Naiwan si Celine sa kalsada, basang-basa sa biglang pagbuhos ng ulan, yakap ang kanyang mga gamit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang takot na katulong. May apoy na sa kanyang mga mata.
At si Trace? Alam niyang hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang bus stop ay haharap na sa pinakamalaking pagsubok nito. Ang katotohanang nakabaon sa ilalim ng yaman ng mga Monteverde. Basang-basa si Celine habang nakatayo sa labas ng gate ng mansyon. Ang kanyang mga gamit ay nagkalat sa kalsada, tila basurang itinapon ng mga gwardiya ni Don Saturnino. Ngunit sa halip na luha ng pagsuko, ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi ay luha ng determinasyon. Alam niyang hindi siya pumasok sa lungga ng mga Monteverde para lang itaboy ng ganun kadali. Celine! Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa isang itim na sasakyan na huminto sa kanyang tapat. Bumaba si Trace, hindi alintana ang malakas na buhubuhos ng ulan. Agad niyang binalot ng kanyang mamahaling coat ang nanginginig na balikat ni Celine. Sir Trace, umalis na kayo rito. Baka makita kayo ng lolo niyo. Pagtataboy ni Celine, bagaman ramdam niya ang init ng pag-aalala ng binata. Hayaan mo siya, Celine. Hindi ko kayang pabayaan ang babaeng nagligtas sa buhay ko nang dahil lang sa mga kwento ng nakaraan na hindi ko pa naman napatunayan. Seryosong sabi ni Trace. Isinakay niya si Celine sa sasakyan at dinala sa isang ligtas na apartment na pag-aari ng kanyang matalik na kaibigan. Doon, sa gitna ng katahimikan at init ng kape, nagsimulang maglatag ng baraha si Trace. I checked the files, Celine. May mga dokumento sa kumpanya na mukhang minanipula. Ang tatay mo, hindi siya nagnakaw. Sa halip, mukhang siya ang fall guy para pagtakpan ng isang malaking butas sa pondo na hindi kayang ipaliwanag ng board of directors. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Ibig niyo pong sabihin, may ibang kumuha ng pera at ang tatay ko ang sinisi? Malamang, sagot ni Trace. At may isa pa akong nalaman. Bago namatay ang tatay mo, may iniwan siyang luma at maliit na safety deposit box sa isang bangko sa Antipolo. Nakapangalan ito sa iyo, pero kailangan ng susi na tanging ang pamilya niyo lang ang nakakaalam kung nasaan. Naalala ni Celine ang isang lumang kwintas na laging suot ng kanyang ina, isang maliit na locket na may hugis ng susi sa loob. Ang kwintas ni nanay, sabi niya, iyon daw ang huling regalo ni tatay bago siya maaksidente. Ngunit bago pa sila makaplano ng susunod na hakbang, nakatanggap si Trace ng mensahe. Ang kanyang lolo Saturnino ay kasalukuyan ng ipinapa-freeze ang lahat ng kanyang bank accounts at pinapahanap siya sa mga tauhan nito. Celine, kailangan nating magmadali. Sabi ni Trace, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng dalaga. Hindi na lang ito tungkol sa nakaraan. Tungkol na rin ito sa atin. I will help you clear your father's name, even if it means going against my own blood. Sa gabing iyon, isang lihim na alyansa ang nabuo. Ang billionaire at ang katulong ay magkatuwang na ngayon sa isang misyong puno ng panganib. Hindi nila alam, ang susi sa Antipolo ay hindi lang maglilinis sa pangalan ni Eduardo, magpantay. Ito rin ang magbubukas sa isang sikretong kayang magpabagsak sa buong imperyo ng mga Monteverde. Madilim pa ang langit ng lisanin ni Trace at Celine ang pansamantalang matutuluyan. Hindi sila gumamit ng sasakyan ni Trace dahil alam nilang may GPS ito at madaling matutunton ng mga tauhan ni Don Saturnino. Sumakay sila sa isang pampublikong bus patungong Antipolo. Isang eksenang kabaliktaran ng marangyang buhay na nakasanayan ni Trace. Ayos ka lang ba? Bulong ni Trace habang nakaupo sila sa dulo ng ba. Nakasuot siya ng simpleng jacket at baseball cap para itago ang kanyang mukha. Dapat ako ang nagtatanong niyan sa inyo, Sir Trace. Sagot ni Celine, bakas ang pag-aalala sa boses. Iniwan niyo ang lahat. Ang yaman niyo, ang posisyon niyo, para lang sa akin, para sa isang katulong. Hinawakan ni Trace ang kamay ni Celine. Hindi alintana ang mga pasmadong palad ng dalaga dahil sa pagtatrabaho. Huwag mo na akong tawaging sir. Sa biyaheng ito,
Hindi ako ang amo mo. Ako lang si Trace, ang lalaking iniligtas mo noon at ang lalaking handang iligtas ka nga ngayon. Natahimik si Celine. Ramdam ang init na gumagapang sa kanyang puso. Bakit po niya ito ginagawa? Pwede naman kayong manatili sa mansyon at magbulag-bulagan. Dahil hindi ako makakatulog ng maayos kung alam kong ang bawat sentimong kinikita ko ay galing sa paghihirap ng pamilya mo. Seryosong tugon ni Trace. And because I can't imagine my future without the angel who stayed with me in that hospital bed. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng ugong ng makina ng bus at ingay ng mga kapwa pasahero, tila huminto ang mundo para sa kanila. Ngunit ang sandaling iyon ay naputol nang mapansin ni Trace ang isang itim na SUV na kanina pa sumusunod sa kanila mula nang lumabas sila ng terminal. Celine, huwag kang lilingon. Mahinang utos ni Trace. Mukhang nahanap na tayo ng mga tauhan ni Lolo. Ano pong gagawin natin? Kabadong tanong ni Celine. Mahigpit ang hawak sa kanyang luma at kupas na bag kung saan nakatago ang kwintas na may susi. Sa susunod na hinto, bababa tayo at tatakbo sa loob ng palengke. Kailangan natin silang maligaw, plano ni Trace. Pagdating sa kanto ng simbahan ng Antipolo, mabilis na huminto ang bus. Agad na hinila ni Trace si Celine at sumiksik sila sa makapal na tao sa palengke. Amoy lansa, mainit at magulo. Isang mundong hindi pamilyar kay Trace pero buong tapang niyang nilalakaran. Dito tayo! Hila ni Celine sa isang masikip na eskinita na kabisado niya noong bata pa siya. Habang nagtatago sila sa likod ng isang malaking truck ng gulay, narinig nila ang mga yabag ng sapatos at ang boses ng mga gwardya ni Don Saturnino na nagtatanong sa mga tindera. Nasaan na sila? Hindi pwedeng mawala ang apo ni Don Saturnino, galit na sigaw ng isa sa mga tauhan. Nakahawak si Celine sa dibdib ni Trace. Nararamdaman ang mabilis na tibok nito. Sa sobrang lapit nila, halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Sa gitna ng panganib, may isang kakaibang pakiramdam na namuo. Isang pag-ibig na hindi na lang basta utang na loob, kundi isang paninindigan. Nang makalayo ang mga tauhan, dinala ni Celine si Trace sa isang maliit at lumang kapilya sa gilid ng kalsada. Doon, inilabas niya ang kwintas. Ito ang susi, Trace, bulong ni Celine. Ang bangko ay ilang kanto na lang mula rito. Pero natatakot ako. Paano kung pagbukas natin ng box, wala naman palang laman? Paano kung talagang nagkamali lang ako tungkol kay tatay? Hinawakan ni Trace ang kanyang mukha at tinitigan siya ng diretsyo. Haharapin natin ang katotohanan ng magkasama, Celine. Anuman ang laman ng box na iyon, hinding-hindi kita iiwan. Isang pangako ang nabitawan sa loob ng lumang kapilya. Isang pangakong mas matimbang pa sa anumang pirma sa kontrata. Ang susunod na hakbang ay ang pagbubukas ng pintuan ng nakaraan at ang kinalabasan nito ang magtatakda kung sila ba ay magiging malaya o habang buhay na magiging bilanggo ng lihim ng mga Monteverde. Narating ni Trace at Celine ang Rural Bank of Antipolo. Hingal na hingal pa sila mula sa pagtakas sa palengke, ngunit walang oras para magpahinga. Sa bawat minutong lumilipas, ramdam nila ang paghahalughog ng mga tauhan ni Don Saturnino sa paligid. Good morning, miss. I'm Celine Magpantay. Narito po ako para i-claim ang safety deposit box sa pangalan ng tatay ko, si Eduardo Magpantay. Kabadong sabi ni Celine sa teller. Sandali lang po, ma'am. I-check ko lang ang records, tugon ng babae. Habang naghihintay, hinawakan ni Trace ang nanglalamig na kamay ni Celine. Relax, we're almost there. Nang makumpirma ang mga dokumento, dinala sila sa isang pribadong vault sa silong ng bangko. Ang amoy ng lumang papel at bakal
ay babalot sa kanila. Sa harap nila ay ang maliit na kahon na may numerong 402. Dahan-dahang inilabas ni Celine ang locket. Sa loob nito ay isang maliit at kakaibang hugis ng susi. Nang itusok niya ito sa lock at pinitik, narinig nila ang isang malutong na click. Pagbukas ng kahon, hindi ginto o pera ang tumambad sa kanila. Sa halip, may isang makapal na notebook, isang USB drive na mukhang bago pa noong panahong yon, at asang sulat na kay bahid ng natuyong dugo. Binasa ni Celine ang sulat ng malakas. Ang boses niya ay nanghinginig. Celine, anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako kung iniwan ko kayo ng nanay mo sa gitna ng hirap. Hindi ako nagnakaw, Celine. Nadiskubre ko na si Don Saturnino ay gumagamit ng mga dummy companies para mapasmuggle ng mga kontrabando gamit ang kumpanya. Sinubukan ko siyang isuplong, pero binaligtad niya ako. Ang lahat ng ebidensya ay nasa USB na ito. Mag-iingat kayo. Mahal na mahal ko kayo. Napahagulgol si Celine. Ang lahat ng hirap na dinanas nila, ang pangungutsa ng mga tao, ang pagkakasakit ng kanyang ina, ang pagiging katulong niya, ay bunga lang pala ng isang malaking kasinungalingan. Trace, napatingin si Celine sa binata. Ang lolo mo, siya ang pumatay sa tatay ko. Siya ang sumira sa amin. Hindi makagsalsalita si Trace. Ang kanyang idolo, ang taong magpalaki sa kanya ay isang kriminal. Ang yaman na tinatamasan niya ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng tatay ni Celine. I'm sorry, Celine. I'm so sorry. Bulong ni Trace, bakas ang matinding hiya at sakit sa kanyang mga mata. I promise you, hindi ito matatapos dito. We will take this to the authorities. Ngunit bago pa sila makalabas ng vault, bumukas ang pinto. Pumasok ang head of security ng bangko kasama ang 2 armadong lalaki na nakasuot ng barong. Sa likuran nila, dahan-dahang naglalakad si Don Saturnino, bit-bit ang kanyang baston na may gintong hawakan. Akala niyo ba ay ganun lang kadaling takasan ng isang Monteverde? Malamig na sabi ng matanda. Trace, ibigay mo sa akin ang USB na yan. Huwag mong pilitin na saktan ko ang kaisa-isa kong apo dahil lang sa isang hamak na katulong. Hindi ito tungkol sa kanya, Lolo. Sigaw ni Trace, hinarangan niya si Celine gamit ang kanyang sariling katawan. Tungkol ito sa katotohanan. Pinatay mo si Eduardo Magpantay. Ninakawan mo ang pamilya nila. Business is war, Trace. At sa gyera, may mga kailangang isakripisyo. Tugon ni Saturnino. Ibigay niyo ang box o hinding-hindi na kayo makakalabas ng silid na ito ng buhay. Nasa isang madilim na sulok sila. Ang ebidensya ay nasa kamay na nila, ngunit ang kalaban ay nasa harap na mismo ng pintuan. Ang silid na dapat sana ay magbibigay ng kalayaan ay tila magiging libingan ng kanilang mga pangarap. Ang hangin sa loob ng vault ay tila nauubos. Nakatutok ang baril ng mga tauhan ni Don Saturnino kina Trace at Celine. Ang matanda, sa kabila ng kanyang edad, ay nananatiling matikas at mapanganib ang mga mata. Trace, huwag mong subukan ang pasensya ko. Malamig na utos ni Don Saturnino. Ibigay mo sa akin ang USB na yan at ang notebook. Pagkatapos, pababayaan ko na ang babaeng yan. Bibigyan ko siya ng perang hindi niya mauubos sa buong buhay niya. Basta't mawala siya sa paningin mo. Naramdaman ni Trace ang paninginig ng kamay ni Celine na nakakapit sa kanyang braso. Tumingin si Trace kay Celine, sa mga matang puno ng takot pero may bahid ng pag-asa. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang lolo. Ang pera niyo, Lolo, ay amoy dugo.
Matigas na sabi ni Trace. Akala ko ba ay tinuruan niyo akong maging marangal na negosyo? Pero ang totoo, isa kayong magnanakaw na nagtatago sa likod ng mamahaling suit. Lapastangan! Sigaw ni Don Saturnino sabay hampa ng kanyang baston sa sahig. Kuhanin niyo ang gamit sa kanila, na yun din. Habang papalapit ang mga tauhan, isang hindi inaasahang tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng vault. Ang alarm ng bangko ay biglang tumunog ng malakas, isang nakabibinging sirena na nagpulasan sa katahimikan. Anong nangyayari? Gulat na tanong ng head of security. Sa pintuan ng vault, biglang pumasok ang isang pamilyar na mukha, si Aling Rosa, ang punong katulong ng mansyon. Ngunit hindi siya mag-isa. Kasama niya ang ilang unipormadong pulis at isang lalaking nakabarong na may dalang warrant. Sir Trace, Miss Celine! Tawag ni Aling Rosa. Tumawag ako ng tulong. Alam kong may masamang balak ang matanda. Palaisipan kay Celine kung paano nalaman ni Aling Rosa ang lahat. Ang totoo, si Aling Rosa ay matalik na kaibigan ng ina ni Celine noon at matagal na siyang nagmamasid sa mansyon, naghihintay ng tamang pagkakataon para pabagsakin ang korupsyon ni Don Saturnino. Don Saturnino Monteverde, you are under arrest for the murder of Eduardo Magpantay and for large-scale smuggling. Deklara ng opisyal ng pulisya. Nagkagulo sa loob ng vault. Sinubukang lumaban ng mga tauhan ni Don Saturnino pero mabilis silang napaitumba ng mga otoridad. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na itinago ni Trace ang USB sa kanyang bulsa at hinila si Celine palabas. Trace, bitawan mo ako! Sigaw ni Don Saturnino habang pinapustasahan ng posas. Ako ang nagbigay sayo ng lahat. Ako ang bumuhay sayo. Huminto si Trace at lumingon sa kanyang lolo sa huling pagkakataon. Binuhay niyo ako sa kasinungalingan, lolo. Ngayon, hahayaan ko ang batas na buhayin kayo sa katotohanan. Nakalabas sina Trace at Celine sa bangko. Sinalubong sila ng sariwang hangin ng Antipolo. Bagaman pagod at puno ng trauma, naramdaman ni Celine na tila may mabigat na pasanin ang nawala sa kanyang balikat. Tapos na, Celine. Bulong ni Trace habang niyayakap ang dalaga sa harap ng kapilya. Lilitaw na ang katotohanan. Malilinis na ang pangalan ng tatay mo. Pero Trace, paano ka? Tanong ni Celine. Ang pamilya mo, ang kumpanya nyo, guguho ang lahat dahil dito. Nuumiti ng bahagya si Trace, isang ngiting puno ng pait at pag-asa. Hayaan mong gumuho ang imperyong itinayo sa kasamaan. Itatayo natin ang bago, isang buhay na walang itinatago, at isang pag-ibig na hindi kailangang ikahiya. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Habang dinadala si Don Saturnino sa presinto, isang misteryosong tawag ang tinanggap ng kanyang abogado. May isa pang player sa likod ng smuggling. Ring na hindi pa nailalantad, isang taong mas malapit sa kanila kaysa sa inaakala nila. Habang nasa loob ng presinto si Don Saturnino, naging abala si Trace sa pag-aayos ng mga ebidensya kasama ang mga abogado. Si Celine naman ay pansamantalang nanunuluyan sa isang safe house, binabantayan ng mga tapat na tauhan ni Trace. Ngunit isang gabi, habang nagluluto ng hapunan si Celine, nakarinig siya ng katok sa pinto. Pagbukas niya, bumungad ang kanyang Tia Beth. Tia, anong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman ang lugar na ito? Gulat na tanong ni Celine. Nag-aalala ako sa iyo, Celine. Balitang-balita sa labas ang pagkakakulong ng matandang Monteverde. Hingal na sabi ni Tia Beth. Kailangan nating umalis dito. May mga tauhan si Isabel, ang anak ng governor, na papunta na rito para makuha ang USB. Dahil sa tiwala sa kanyang tiyahin, mabilis na kinuha ni Celine ang kanyang bag.
kung nasaan ang orihinal na USB at notebook. Sige po, tiya. Tawagan ko lang si Trace. Wag na. Walang oras. Sa kotse mo na siya tawagan. Hila ni Beth sa kanya. Sumakay sila sa isang lumang van. Ngunit habang tumatakbo ang sasakyan, napansin ni Celine na hindi ito ang daan patungo sa opisina ni Trace. Papunta sila sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Tiya, mali ang daan natin, kabadong sabi ni Celine. Dahan-dahang lumingon si Tia Beth. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pag-aalala ay napalitan ng isang nakapanlulumong na ngisi. Mali ba, Celine? O baka ngayon mo lang makikita ang tamang katotohanan? Pagdating sa bodega, tumambad kay Celine si Isabel, ang anak ng gobernador na karibal niya kay Trace. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang lalaking katabi nito, ang abogado ng pamilya Monteverde, si Attorney Mendoza. Salamat, Beth. Maasahan ka talaga pagdating sa pera, sabi ni Isabel habang inaabot ang isang makapal na sobre kay Tia Beth. Tia, bakit? Nangihinang tanong ni Celine. Kapatid niyo ang tatay ko. Bakit niyo kami pinagkanulo? Kapatid? Tawa ni Beth. Eduardo was always the golden boy. Siya ang paborito. Siya ang matalino. Noong nadiskubre niya ang smuggling ring, ako ang unang nagsabi kay Don Saturnino. Ako ang nagbigay ng lokasyon niya noong gabi ng aksidente. Ang tatay mo ay namatay dahil sa sarili niyang kabayanihan, Celine. At ikaw, namamana mo ang katangahan niya. Naiwan si Celine na nakagapos sa isang upuan habang kinuha ni Isabel ang USB. Kapag nawala ito, Trace will have no choice but to come back to me. Sisirain ko ang ebidensyang ito at ang lolo niya ay makakalaya. We will be the most powerful couple in the country. Hindi niyo magagawa yan, sigaw ni Celine. Watch me, sabi ni Isabel, akmang dudurugin ang USB nang biglang bumukas ang pinto ng bodega. Isang batalyon ng mga pulis ang pumasok, pinangungunahan ni Trace. Hawak ni Trace ang kanyang cellphone, nakasalukuyang naka-livestream sa social media ang buong kompesyon ni Tia Beth at Isabel. Actually, Isabel, sabi ni Trace habang naglalakad palapit, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang USB na nakuha nyo? Iyon ay fake. Ang totoo ay naibigay ko na sa National Bureau of Investigation kanina pang hapon. Nanlaki ang mga mata ni Isabel at Tia Beth. Napagtanto nilang nahulog sila sa isang patibong. Sinadya ni Trace na iwan si Celine na may bantay na palihim para lumabas ang tunay na mga kasabwat ni Don Saturnino. Trace, mahal kita. Ginawa ko lang ito para sa atin. Pagmamakaawa ni Isabel habang pinupusasan, hindi siya nilingon ni Trace. Mabilis niyang kinalagan si Celine at niyakap ito ng napakahigpit. Patawarin mo ako, Celine. Kailangan kong gawin yun para masiguradong wala ng ahas na matitira sa paligid mo. Trace, wala na si Tia Beth. Wala na akong pamilya. Hikbi ni Celine. I am your family now, Celine, bulong ni Trace. At hinding-hindi na kita hahayaang masaktan muli. Sa gabing iyon, hindi lang ang mga Monteverde ang bumagsak, kundi pati na rin ang mga taong nagtatago sa likod ng huwad na pagmamahal. Ang katarungan ay sa wakas ay nakamit na, ngunit ang pinakamalaking hamon ay ang paghilom ng mga sugat na iniwan ng pagtatraidor. 3 buwan ang lumipas matapos ang gabi ng kaguluhan sa bodega. Ang balita tungkol sa pagkakasangkot ni Don Saturnino, Isabel at Tia Beth sa smuggling at pagpatay kay Eduardo Magpantay ay naging pambansang iskandalo. Ngunit sa gitna ng pagguho ng mga dambuhala, isang bagong pangalan ang umusbong, Celine Magpantay. Sa tulong ng mga abogado ni Trace at ng mga ebidensyang nakuha sa Antipolo, napatunayan na ang pamilya ni Celine ang tunay na nagmamay-ari ng 40% ng shares ng Monteverde Holdings. Ang mga lupain at ari-ari ang kinuha ni Don Saturnino ay ibinalik sa kanila ng may interes. Sa isang marangyang suite sa Makati, nakatayo si Celine sa harap ng salamin.
Wala na ang kupas na apron at face mask. Suot niya ngayon ang isang eleganteng emerald green business suit. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga mata ay naglalaban na ng kumpiyansa. "Handa ka na ba, Miss Chairperson?" Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa pinto. Si Trace. Hindi na rin siya ang dating amo. Siya na ngayon ang tumatayong consultant at katuwang ni Celine sa muling pagtatayo ng kumpanya. Lumapit si Trace at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Celine. "Kinakabahan ako, Trace." Pag-amin ni Celine, "Ngayong araw ang unang board meeting ko bilang bagong co-owner. Paano kung hindi nila ako respetuhin dahil alam nilang galing ako sa pagiging katulong?" Hinarap siya ni Trace at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Celine, ang pagiging katulong mo noon ay hindi kapintasan. Iyon ang nagbigay sa iyo ng tatag na wala ang mga taong nasa loob ng boardroom na yon. You served them with humility. Now it's time to lead them with integrity." Pagdating sa kumpanya, tumigil ang mundo ng mga empleyado nang bumaba si Celine sa sasakyan. Ang mga gwardyang dati ay nagtataboy sa kanya ngayon ay nakasaludo ng formal. Pagpasok niya sa boardroom, sinalubong siya ng mga matatalim at mapanghusgang tingin ng mga board members, ang mga dating kasabwat ng kanyang lolo. "So the maid is now the boss?" Bulong ng isang matandang direktor. Hindi na tinag si Celine. Umupo siya sa dulo ng mahabang mesa. Ang upuang dati ay pag-aari ni Don Saturnino. Ibinagsak niya ang notebook ng kanyang tatay sa ibabaw ng mesa. "Hindi po ako narito para maging boss nyo," simula ni Celine. Ang boses ay kalmado, pero puno ng awtoridad. "Narito ako para ayusin ang kumpanyang dinumihan nyo. Mula sa araw na ito, ang Monteverde Magpantay Holdings ay magpapatakbo ng may katarungan. Ang sino mang hindi sang-ayon sa bagong polisiya ng transparency ay malayang iwanan ang kanilang mga upuan bago ko pa kayo kasuhan ng pakikipagsabuatan sa smuggling." Natahimik ang lahat. Sa sandaling iyon, alam nilang hindi lang sila nakaharap sa isang lucky girl. Nakaharap sila sa anak ni Eduardo Magpantay, ang hustisyang naglalakad. Matapos ang meeting, naglakad sina Trace at Celine sa rooftop ng gusali. "Proud of you, Celine," sabi ni Trace habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. "Trace, salamat. Kung hindi dahil sa acid reflux mo sa bus na yun, baka hanggang na ngayon ay naglilinis pa rin ako ng sahig nyo." Biro ni Celine. Natawa si Trace at niyakap ang dalaga. "Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko pagsisisihan ang gabing yun. You are my greatest investment, Celine, at handa na akong maningil ng interest." Isang matamis na halik ang pinagsaluhan nila sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag. Ngunit bago pa sila tuluyang magdiwang, may isang sulat na dumating para kay Trace mula sa loob ng kulungan. Isang huling hiling mula kay Don Saturnino na magbabago sa huling kabanata ng kanilang kwento. Ang amoy ng luma at malamig na semento ang sumalubong kay Trace sa loob ng piitan. Sa dulo ng mahabang hallway, nakaupo si Don Saturnino. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang gintong baston. Suot na nito ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo at ang dati nitong maautoridad na tindig ay napalitan ng isang matandang, tila hininga na lang ang pinanghahawakan. "Dumating ka rin," paos na sabi ni Saturnino nang maupo si Trace sa tapat niya sa likod ng makapal na salamin. "Anong kailangan nyo, Lolo?" Sabi ng abogado nyo, may gusto kayong sabihin na hindi pwedeng malaman ni Celine. Matigas na tanong ni Trace. Huminga ng malalim ang matanda. "Ang USB na nahanap nyo? Totoo ang lahat ng naroon. Pero may isang bagay na hindi alam ni Eduardo Magpantay. Noong gabing mangyari ang aksidente, hindi ako ang nag-utos na itulak ang sasakyan niya sa bangin." Nanlaki ang mga mata ni Trace. "Anong ibig niyong sabihin? Kayo ang boss ng smuggling ring?" "Oo, ako ang utak. Pero noong gabing iyon, nagbago ang isip ko. Eduardo was like a son to me, Trace. Gusto ko lang siyang takutin
Gusto ko lang siyang pabalikin sa panig ko. Mangyak-ngyak na sabi ni Saturnino. Pero may ibang taong mas mabilis kumilos. May taong ayaw na makapagsalita si Eduardo dahil siya ang tunay na kumukuha ng porsyento sa bawat shipment. Sino? Tanong ni Trace. Ang kanyang kamao ay nakakuyom na sa ibabaw ng mesa. Ang gobernador, ang tatay ni Isabel. Bulong ni Saturnino. Siya ang pumatay kay Eduardo. Pinagtulungan namin siyang ibaon sa kasinungalingan para protektahan ang aming mga pangalan. Ngunit sa huli, siya ang kumuha ng lahat ng ebidensya na magdidiin sa akin habang siya ay nananatiling malinis sa mata ng publiko. Napatayo si Trace. Ang katotohanan ito ay mas malala pa sa inaakala niya. Hindi lang pala isang tao ang kalaban nila. Isang buong sistema ng korupsyon ang kailangang buwagin. Bakit niyo ito sinasabi sa akin ngayon? Dahil ayaw kong mamatay na dala ang sikretong ito, sabi ni Saturnino, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay sa salamin. Trace, iligtas mo si Celine, ang governor. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang mga shares ng magpantay. He will use everything to destroy her. Mabilis na lumabas si Trace ng presinto. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit at kaba. Tinawagan niya si Celine, ngunit hindi ito sumasagot. Tinawagan niya ang security team, pero tanging static lang ang naririnig niya. Sa loob ng kanyang sasakyan, pinasibad ni Trace ang makina patungo sa bagong opisina ni Celine. Sa gitna ng biyahe, isang itim na van ang biglang humarang sa kanya. Mula rito ay bumaba ang mga lalaking nakauniforme ng pulis. Ngunit alam ni Trace na hindi sila tunay na mga alagad ng batas. Sila ay mga tauhan ng governor. Professor Monteverde, sumama po kayo ng tahimik, sabi ng isa sa mga lalaki. Nasaan si Celine? Sigaw ni Trace. Nasa mabuting kamay po siya. Sa kamay ng governor, ngisi ng lalaki bago itinuon ang dulo ng baril sa kanya. Ang climax ng kwento ay narito na. Ang huling kabanata ay hindi na lang tungkol sa paglilinis ng pangalan, kundi isang labanan para sa kanilang mga buhay. Ang gabi ng Grand Gala ng lungsod ay punong-puno ng kislap at musika. Ang lahat ng matataas na opisyal, kabilang ang governor, ay naroon para sa isang selebrasyon. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may tensyong bumabalot sa paligid. Si Celine ay bihag sa isang pribadong silid sa itaas na palapag ng hotel kung saan ginaganap ang party. Sa harap niya ay ang governor, hawak ang isang tablet na naglalaman ng mga huwad na dokumento para ilipat ang lahat ng shares ng magpantay sa ilalim ng pangalan nito. Pirmahan mo ito, Celine, at hahayaan kitang mabuhay kasama si Trace, banta ng governor. Hinding-hindi ko gagawin yan, matapang na sagot ni Celine kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam na ni Trace ang totoo, hindi ka makakatakas. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Trace na may bahid ng dugo sa kanyang tuksido matapos makipagbuno sa mga tauhan ng governor sa labas. Ngunit hindi siya mag-isa. Kasama niya ang media, ang NBI, at ang bawat screen sa loob ng ballroom sa ibaba ay biglang nagpakita ng isang video. Ang huling kumpisal ni Don Saturnino sa loob ng kulungan. Tapos na ang laro, Governor, sabi ni Trace. Ang boses ay parang kidlat na bumasag sa katahimikan. Ang bawat barya na ninakaw mo sa pamilya ni Celine, ang bawat kasinungalingang binuo mo, lahat ay nakalatag na sa harap ng publiko. Nataranta ang governor. Sinubukan nitong tumakas ngunit mabilis siyang napaligiran ng mga awtoridad. Sa harap ng kamera at ng buong lungsod, ang maskara ng malinis na politiko ay tuluyang natanggal. Nang kumalma ang paligid, nilapitan ni Trace si Celine. Dahan-dahan niyang kinalagan ang mga tali sa kamay nito. I'm sorry I'm late, my angel. Dumating ka, Trace. Yun ang mahalaga. Bulong ni Celine bago tuluyang umiyak sa balikat ng binata. 1 taon ang lumipas. Nakatayo si Celine sa harap ng puntod ng kanyang ama.
Si Eduardo magpantay. Ang paligid ay malinis, payapa, at puno ng mga puting rosas. Hawak ni Celine ang isang pahayagan kung saan ang headline ay Monteverde Magpantay Holdings leads clean energy projects in the Philippines. Papa, malinis na ang pangalan mo. Bulong ni Celine at ang kumpanyang binuo mo ay tumutulong na sa maraming tao ngayon. Naramdaman ni Celine ang isang mainit na yakap mula sa likuran. Si Trace na ngayon ay asawa na niya. Ready to go? Hinihintay na tayo ni nanay sa bahay. Ngumiti si Celine. Mula sa pagiging katulong na tumulong sa isang estranghero sa bus stop, siya na ngayon ang reyna ng kanyang sariling tadhana. Sa matematika ng kanilang buhay, ang lahat ng hirap at pasakit ay nag-cancel out. At ang tanging natira ay ang kanilang pagmamahalan. Trace! Tawag ni Celine habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan. Ano ang interes na sinabi mo noon na kailangan mong singilin? Huminto si Trace, lumuhod sa harap ni Celine at hinawakan ang kanyang tiyan na bahagyang matambok na. Ang interes ng pagmamahalan natin, Celine, isang munting Monteverde Magpantay na magpapatuloy ng ating kwento. Sa ilalim ng sikat ng araw sa Antipolo, kung saan nagsimula ang lahat, isang bagong kabanata ang nasulat. Isang kabanata na wala nang itinatago. Wala nang kinatatakutan dahil ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay ang pag-ibig na kailanman ay hindi matutupok.